Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Aleluya! Kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pakikyapid, at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. At sila'y muling nangagsabi, Aleluya! At ang usok niya ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At nangagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay, at nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan, na nangagsasabi, Siya nawa, Aleluya! At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat na mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y mangagsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin. Sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero, at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay. Sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, Isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapuwa mo alipin, at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka, at ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sinoman ay di nakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa, at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw na siya'y sumisigaw ng malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid, Halikayo at mangagkatipon sa dakilang hapunan ng Diyos, upang kayo'y makakain ng laman ng mga hari at ng laman ng mga pangulong kapitan at ng laman ng mga taong makapangyarihan at ng laman ng mga kabayo at ng mga nakasakay dito at ng laman ng lahat ng mga taong laya at mga alipin man at maliliit at malalaki. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbakalaban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. At sinunggaban ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta
na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila.